Pagkatapos ng tagpong iyon ay lumipas ang araw na mapayapa sa loob ng Philleon Academy. At sa mga araw na iyon ay nagsimula na rin si Aegon sa kanyang pagsasanay sa kanyang shadow mana mula kay Professor Jar-Udin. At bagamat noong una ay nahirapan siyang kontrolin ang kahit isang ibon, ngunit sa huli ay nagawa na rin niyang makontrol ang 5 sa mga ito ng sabay-sabay. At dahil dito ay pinaplano na rin niyang kontrolin ang mas malalaking nilalang sa hinaharap. Samantala, ang kanya namang senior na si Brom ay gaya pa rin ng dati na abala sa kanyang physical training. Habang ang kanyang senior na si Ophelia naman, na napakahirap mahanap sa araw, ay natagpuan ng kasiyahan sa pagtuturo ng blood magic sa kanyang alaga na si Sita. At dahil sa pagsasanay na iyon ay nagagawa na niyang gamitin ng perpekto ang mga itinuro sa kanya nito. Kaya matapos makita ang pag-unlad nito ay sinabi ni Ophelia na hindi niya inaasahan na magtatagumpay agad siya na matutunan ang bloodshot sa unang pagsubok lamang. Pagkatapos nito ay masaya niyang pinuri si Sita, sinasabing gaya ito ng kanyang inaasahan, ito ay isang genius. Habang proud naman sa kanyang sarili si Sita, ay sinabi ni Ophelia na tuturuan naman niya ito ng blood cutter para sa kanyang susunod na pagsasanay, o di kaya naman ay ang blood mist na mas angkop sa malawakang pag-atake. At bagamat mukhang masyadong marami ang itinuturo ni Ophelia sa kanyang alaga, pero ang pagkakaroon ng higit na kaalaman ng kanyang alaga ay mas mabuti kaysa sa wala. Binanggit din niya na maging siya ay ginugol din ang kanyang araw sa mapayapang paraan, at ang tinutukoy niya dito ay ang araw-araw na paglalaban nila ni Shulipan. At sa kalagitnaan pa nga ng kanilang laban ay sinabi niya kay Shulipan na mukhang bumibilis na ito, at ito marahil ay dahil sa nagsasanay ito ng mabuti nang hindi niya alam. Bilang tugon ay ngumiti naman si Shulipan at sinabi na ang mga teknik ni Ronan ay naging mas komplikado din, kaya sa kanyang palagay ay nagkaroon din ito ng special training mula sa instructor. Ngunit matapos niyang sabihin ito ay sabay pa nilang sinabi na, kahit anong pagsasanay ang gawin niya, ay mas malakas pa rin siya. Pagkasabi nito ay mabilis na nagpalitan ng atake ang dalawa. At habang nagpapatuloy ang pagsasanay nilang ito ay makikita naman na pinapanood sila ni Maria, tinatanong kung ilang oras na ginagawa ng dalawang ito ang kanilang paglalaban. Tinanong din niya kung hindi ba napapagod ang mga ito. Sinabi pa niya na kung ganito lang din naman pala ang gagawin nila ay mas mabuti pa siguro na magtungo na lamang sila sa battlefield, dahil hindi na niya maintindihan kung bakit ganito ang ikilos ng dalawang ito. Napakamot naman sa ulo si Asel at awkward na tumawa, sinasabing maging siya ay hindi rin ito maunawaan. Pero sinabi rin ni Maria na ito marahil ang charm ni Ronan, ang pagiging adik nito na palakasin ang kanyang sarili at ang mga nakapaligid sa kanya. Habang napapangiti naman siya sa kanyang pinapanood, ay lumingon siya kay Asel at tinawag pa nga itong cutie pie. Tinatanong siya kung ganoon din ba ang kanyang iniisip. Namula naman ang mukha ni Asel matapos marinig ang pagtawag sa kanya nito at sinabi na tama siya, dahil maging sa kanilang village ay ganoon na talaga ang mindset ni Ronan. Habang pinagpapawisan naman ay sinabi niya na marahil ay ganoon din kung mag-isip si Maria, at marahil ay iniisip pa nga na ang katulad ni Ronan na palaging maaasahan ay ang kanyang tipo. Nang mapansin naman ni Maria ang kanyang mga ikilos ay bigla itong tumawa at tinanong kung ano ang mayroon sa reaksyon niyang ito. Tinanong din niya kung nagseselos ba siya kaya ganoon na lamang ang kanyang reaksyon. Kasunod naman nito ay inakbayan niya si Asel at sinabi na hindi nito kailangang mag-alala dahil sa taglay niyang kakyutan ay siya pa rin ang pinaka-the best para sa kanya. Lalo namang nanginig sa kaba si Asel matapos marinig ito mula kay Maria at nangatwiran pa nga na hindi siya nagseselos. Pagkatapos nito ay nagsimula na silang maglakad palabas, at sinabi ni Maria na sisimula na ulit nila ang kanilang coordination training, dahil sa susunod na pakikipaglaban nila kay Ronan ay ipapakita nila sa kanya ang resulta ng kanilang pagsasanay. Nang tanungin naman ni Maria si Asel kung maganda bang ideya iyon, ay lalo itong namula at sumang-ayon na lamang kay Maria. Samantala, matapos ang pagsasanay ay nagtungo naman si Ronan sa opisina ni Professor Baron. At dito ay sinabi niya na noong una ay iniisip pa niya kung ano ang dahilan ng biglaang pagtawag sa kanya ng propesor, ngunit ngayon ay napagtanto niya na tama ang kanyang hinala.
Dahil sa pag-amoy pa lamang nito ay naramdaman na niya na ang kanyang mga pandama ay automatiko nang na-awaken, at base dito ay halos kapareho na ito nang nainom niya sa templo ni Serante noon. Matapos namang sabihin ito ay tinanong niya ang propesor kung nagtagumpay na ba siya sa pag-cultivate ng halamang iyon, dahil naaalala niya na binanggit nito noon na hindi siya mag-aaksaya ng kahit isang dahon. Ngunit ngayon ay ipinaggawa pa siya nito ng tsaa mula sa halamang iyon, kaya dahil dito ay sinabi niya na malamang ay nagtagumpay na siya sa pagpaparami nito. Tumawa naman ang propesor at sinabi na ang lahat ng ito ay dahil sa tulong ni Ronan, dahil kung hindi niya ibinigay sa kanya ang mga regalong natanggap niya mula kay Serante matapos ang kanilang adventure, ay baka kahit ang pag-iral nito ay wala siyang magiging ideya. Sinabi rin niya na bagamat marami siyang pinagdaanan para makuha ang resultang ito, ngunit sa huli ay nagtagumpay pa rin siya sa pagpaparami nito. Kasunod nito ay ngumiti siya kay Ronan at sinabi na masaya talaga siya dahil magiging malaking tulong ito sa lahat para sa hinaharap. Pumalakpak naman si Ronan sa kanyang tagumpay at sinabi na ito na ang pinakamagandang balita na kanyang narinig nitong mga huling araw. Sinabi din niya na gusto nga sana niyang bayaran siya para sa pagtulong sa kanila na lutisin ang mga problemang naging dulot ng kanilang mga adventure. Ngunit matapos sabihin ito ay nagkaroon siya ng malademonyong ekspresyon at sinabi na kung gusto talaga siyang pasalamatan ng propesor ay baka pwede na sa susunod. Kapag gumawa ulit ng mga problema ang kanilang club, ay matutulungan ulit sila ng propesor. Napaubo naman at pinagpawisan ang propesor, sinasabing huwag naman sana dahil magiging masyadong malaking trabaho na naman iyon para sa kanya. Pagkatapos nito ay binago na niya ang usapan at sinabi na mayroon pa siyang ibang rason kung bakit niya siya ipinatawag dito, at iyon nga ay dahil nakatanggap na sila ng sagot mula sa lugar kung saan ninanais niyang bumisita upang matingnan ang sumpa sa kanyang katawan, at ang kanyang tinutukoy dito ay ang Magic Tower of Dawn. Masaya namang tinanggap ni Ronan ang papel kung saan nakalagay ang permiso niya na bumisita sa Magic Tower na iyon. Kasunod nito ay sinabi niya na magandang balita ito dahil matagal na nga niyang hinihintay at ninanais na pumunta na doon. Ngunit habang pinagmamasdan ng propesor ang kanyang kasiyahan ay sinabihan niya ito na huwag masyadong maging excited dahil kailangan pa rin niyang mag-ingat sa lugar na iyon. Sinabi pa niya na nitong mga nakalipas na panahon ay nabalitaan niya na mayroong naganap na hindi magandang insidente sa lugar at hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito neresolba. Binanggit din niya na hindi siya mag-isang magtutungo doon dahil ang Magic Tower Tour na inorganisa para sa mga honor students ng Magic Class ay naka-schedule din kasabay ng kanyang pagbisita doon. Kasunod nito ay lumipat ang eksena sa kwarto ng isang babae kung saan makikita na isinusulat nito ang katagang Aedshan Love Eri, at ang babaeng ito mismo, na minsan ang nakasama ni Ronan, ang isa sa mga magiging kasama niya sa kanyang pagbisita sa Magic Tower. Makalipas naman ang ilang araw ay dumating na ang araw ng pag-alis nila papuntang Magic Tower, at dito nga ay dumating na din ang airship na magdadala sa kanila doon. Sa loob naman nito ay makikita naman si Elizabeth na umiinom ng tsaa, at nang makita niya na dumating si Ronan ay tinanong niya ito kung ano ang ginagawa niya dito. Ngumiti naman sa kanya si Ronan at sinabi na gaya nga ito nang sinabi sa kanya ni Professor Baron na makakasama niya si Elizabeth sa paglalakbay nilang ito. Kasunod nito ay binati niya siya sa kanyang pangalan pero kalaunan ay tinanong niya kung mas gusto niya na tawagin niya siya bilang Eri. Nagalit naman si Elizabeth nang marinig ito kaya sinigawan niya si Ronan, sinasabing tanging si Aedshan lamang ang pwedeng tumawag sa kanya ng ganoong pangalan. Kasunod nito ay naiinis niyang tinanong kung bakit hindi niya sinagot ang kanyang tanong sa kung bakit siya nandito. Sinabi naman ni Ronan na simple lamang ang sagot sa kanyang tanong at iyon ay dahil pareho lamang ang kanilang destinasyon, dahil mayroon siyang kailangang gawin sa Magic Tower of Dawn. Hindi naman makapaniwala si Elizabeth sa narinig niyang ito kaya tinanong niya kung ano ang gagawin ng isang martial arts major sa isang Magic Tower. Sinabi pa niya na mas mauunawaan pa niya kung si Asel ang nandito imbis na siya. Sinabi naman ni Ronan na gaya ng kanyang pagkakaalam ay masyadong komplikado ang kanyang sitwasyon kaya mayroon siyang kailangang gawin sa Magic Tower. At tungkol naman kay Asel ay gusto nga niya sanang isama ito ngunit tumanggi ito. Sinasabing kailangan pa niyang mag-focus sa kanyang training kasama si Maria.
Pagkatapos naman nito ay binago niya ang usapan at tinanong si Elizabeth kung nasaan ang iba pa nilang kasama at kung bakit mag-isa lamang siya dito, dahil sa kanyang pagkakaalam ay sinabi ng propesor sa kanya na mayroon pa silang makakasama mula sa Magic Department. May kay-abangan namang sinabi ni Elizabeth na natural lamang na magiging mag-isa siya dito dahil ang Magic Tower of Dawn ay kilala sa kanilang fire magic at 10 lamang mula sa Practical Flame Magic class ang napili para sa tour na ito. Sinabi pa niya na dahil siya ang rank first sa lahat ng mga subject sa kanilang Magic Department ay tanging siya lamang ang may qualification sa mga first year na makasama sa tour na ito. Habang nagpapatuloy pa ito sa kanyang pagyayabang ay bigla namang pumalakpak si Ronan, sinasabing nauunawaan na niya ang kanyang sitwasyon at na siya ay isang outcast na walang mga kaibigan. Dahil dito ay masaya niyang sinabi sa kanya na kung ganoon ang kanyang sitwasyon ay sasamahan niya siya dito para magkaroon siya ng kausap. Sa gayon ay hindi siya maiwang mag-isa at makapag-hangout na rin sila. Matapos namang marinig ang mga sinabing ito ni Ronan ay nagsimulang maglabasan ang mga ugat sa mukha ni Elizabeth dahil sa pagkapikan, at pagkatapos ay sinigawan siya, tinatanong kung sino ang may sabi na gusto niyang makipag-hangout sa kanya. Makalipas naman ang ilang sandali ay tuluyan nang umalis ang airship patungo sa kanilang destinasyon. At habang naglalakbay ay sinabi ni Elizabeth na masyadong nakakainis na makita ang kanilang mga kasamahan na walang ginagawa kundi ang magkwentuhan gayong malapit na nilang marating ang Magic Tower. Tinanong pa nga niya kung hindi ba nila alam kung gaano kalaking tulong nito para sa kanila kaya sa halip na ubusin ang kanilang oras sa walang kwentang bagay ay bakit hindi na lamang mag-isip ang mga ito ng mga tanong na may kinalaman sa magic. Nagkomento pa siya na ito mismo ang dahilan kung bakit hindi siya nakikisalamuha sa mga ganitong klaseng estudyante. Kasunod nito ay tinanong niya si Ronan kung ganoon din ba ang kanyang iniisip. Sinabi naman ni Ronan na hindi naman eksaktong ganoon ngunit bago pa siya matapos sa kanyang sasabihin ay sinabi ni Elizabeth na iyon din marahil ang iniisip ni Ronan dahil maliban sa kanyang ate Aidsian ay si Ronan lamang ang tanging estudyante na kanyang kinikilala sa akademiyang ito. Binanggit pa niya na maraming ipinapakitang mga achievement si Ronan nitong mga huling araw at maging ang arrogant si Shulipan ay nagawa niyang mapabagsak sa harap ng ibang mga estudyante. Nagawa din niyang matulungan ang Sword Saint laban sa terrorist attack ng mga kulto at matagumpay na mapabagsak ang mga ito. At habang binabanggit pa niya ang mga nagawa ni Ronan nitong mga nakaraang buwan ay bigla niyang naalala ang isang bagay kaya tinanong niya si Ronan kung kailan niya balak sagutin ang kanyang imbitasyon dahil sa kanyang pagkakaalam ay ilang buwan na ang lumipas matapos niyang ibigay iyon sa kanya. Tinanong pa nga niya si Ronan kung pinapakiramdaman ba niya muna ang kanilang Akalusha family kaya niya ginagawa iyon. Kasunod nito ay nagpatuloy na ang kanyang pagpuri sa kanyang pamilya at sa mga benepisyong maaari niyang makuha kaya dahil dito ay wala nang nagawa si Ronan kundi ang manahimik at isipin na kanina lamang ay sinasabi nito na ayaw niyang makipag-usap sa kanya ngunit ngayon ay hindi na ito mapigilan sa pagsasalita. At upang mapigilan ito ay binago na ni Ronan ang usapan at sinabi na mayroon siyang gustong itanong sa kanya at iyon nga ay kung bakit niya ganoon kagusto si Aidsian. Nang marinig naman ito ni Elizabeth ay bigla itong nanigas at pinagpawisan sa katinanong si Ronan kung bakit niya iyon biglang naitanong. Sinabi naman ni Ronan na nako-curious lamang siya dahil kung tutuusin ay ngayon lamang nakikita ang resulta ng kanyang mga effort at noong una silang nagkita ay si Aidsian ay isang repeat student at hindi rin maituturing na talentado at may kukumpara pa nga na mas mababa pa siya sa mga ordinaryong estudyante. Kaya ang ipinagtataka niya ay kung bakit niya siya nagustuhan kahit na sa kabila ng kanyang kalagayan noon kaya isa lang ang naiisip niyang dahilan para dito. At iyon ay mayroon siyang nakitang kakaiba mula sa kanya. Sumang-ayon naman sa kanyang mga sinabi si Elizabeth at dito ay kinuwento niya na ibang-iba talaga sa lahat si Aidsian dahil noong una nilang pagkikita ay bago pa lamang siyang natanggap sa Pillion Academy at habang hinahanap niya ang library ay naligaw siya ng mahabang oras at sa sandaling iyon ay ang unang lumapit sa kanya ay si Aidsian. At habang naglalakad sila patungo sa kanilang destinasyon ay sinabi sa kanya nito na nakita niya ang kanyang performance sa admission test at bagamat hindi pa siya isang ganap na first year ay napakahusay na niya sa kanyang mga kakayahan.
Habang pinupuri naman siya ni Aishan ay naisip naman ni Elizabeth na maririnig na naman niya ang obvious na sinasabi ng mga ito sa kanya at iyon ay ang pagpuri ng mga ito may kinalaman sa kung paanong ang bloodline ng kanilang pamilya ay nagtataglay ng higit na talento kumpara sa iba. At bagamat papuri ito kung pakinggan sa ibang ngunit para sa kanya ay parang binabaliwala ng mga ito ang lahat ng kanyang mga pagsisikap at para bang sinuwert lamang siya na ipinanganak sa isang marangyang pamilya. Ngunit iba sa kanyang iniisip ay pinuri siya mismo ni Aishan at hindi ang kanyang pamilya dahil sinabi nito na napakalaking effort siguro ang ibinuhos niya simula noong bata pa siya para maabot ang ganitong kahusay na talento. Sa sandaling marinig naman ito ay natulala si Elizabeth at hindi nakapagsalita kaya dahil dito ay nagpatuloy si Aishan. Sinasabing bagamat hindi niya nauunawaan ang kanyang sitwasyon dahil hindi naman siya kasing talentado niya ngunit kung sakaling mahirapan siya sa buhay sa akademya ay pwede siyang pumunta sa kanya upang pag-usapan iyon dahil bilang kanyang senior ay kahit sa ganoong paraan ay matutulungan niya siya. Pagkatapos naman ng mga alaalang iyon ay sinabi ni Elizabeth na ang excitement niya mula sa araw na iyon ay isang mahalagang alaala para sa kanya. Ngunit pagkatapos niyang sabihin ito ay bigla itong kinilig at sinabi na ang pinakanagustuhan niya kay Aishan ay dahil ito ang pinakamagandang babae na nakita niya sa buong mundo. Natulala naman si Ronan matapos marinig ito at hindi makapaniwala sa kanyang naririnig at napatanong pa nga kung tomboy ba ito. Nagpatuloy naman si Elizabeth sa pagpuri sa magagandang katangian ni Aishan at habang naglalaway pa ito ay sinabi niya na walang makatatapat sa kagandahang taglay nito. Lalo namang pinagpawisan si Ronan sa kanyang mga naririnig at napatanong pa nga kung bakit lahat ng mga genius na kanyang nakakatagpo katulad ni Shulipan ay kumikilos ng ganito. Ngunit sa huli ay napabuntong hininga na lamang siya at sinabi sa sarili na hindi na rin iyon mahalaga dahil kung magiging maganda ang relasyon niya kay Elizabeth ay magiging malaking tulong ito para kay Aishan. Matapos naman niyang isipin ang lahat ng ito ay bigla niyang naramdaman ang isang panganib na paparating kaya agad niyang sinabihan si Elizabeth na tigilan na ang pagsasalita at tumayo. Sinabihan din niya siya na kunin ang kanyang staff. Naguguluhan namang tinanong ni Elizabeth kung anong ang kanyang sinasabi ngunit sinabi ni Ronan na wala ng oras para magpaliwanag dahil paparating na iyon. Matapos namang sabihin ito ay agad na kumilos si Ronan at ngayon ay buhat na si Elizabeth at habang nasa unahan ng airship ay galit na tinanong ni Elizabeth kung anong klaseng kabastusan ito dahil binubuhat niya siya na parang isang sako lamang ng harina. Sinabi pa niya na sa kanyang ipinapakita ay wala talaga itong chivalry para sa mga babae. Hindi naman pinansin ni Ronan ang kanyang galit at tinanong siya kung nagtataglay ba siya ng sapat na telekinetic power para paliparin ang isang tao dahil papalapit na ang bagay na iyon. Naiinis namang tinanong nito kung ano ang kanyang tinutukoy dahil kanina pa niya sinasabi na paparating na iyon ngunit ang tanging nakikita niya ay mga ulap. Pero sa sandaling matapos siya ay natulala siya dahil nakita niya ang isang napakalaking bowl ang apoy na paparating sa kanilang direksyon at habang nakatulala pa ay sinabi niya na isa itong gigant fireball. Nagtataka pa niyang tinanong kung saan ito nanggaling dahil kalimitang ginagamit ito bilang anti-air defense sa digmaan. Hindi naman na pinansin ni Ronan ang kanyang mga sinasabi at sa halip ay binanggit lamang na siguro naman ay hindi na niya kailangang sabihin pa sa kanya kung ano ang kanyang dapat gawin dahil alam niya na siguro iyon. Kasunod nito ay hinugot na niya ang kanyang espada at tumalon patungo sa direksyon ng fireball at sinabi kay Elizabeth na ipinapaubaya na niya sa kanya ang susunod na hakbang. Agad namang ginamit ni Elizabeth ang kanyang kapangyarihan at naiinis na sinabi na basta-basta na lamang itong nagdedesisyon. Kasunod nito ay ginamit niya ang magic spell na Invisible Hand at sinimulang paliparin si Ronan patungo sa fireball at matapos makarating sa tapat nito ay ginamit na ni Ronan ang kanyang kakayahan at mabilis na hiniwa ang fireball hanggang sa maging maliliit na piraso ito. Ngunit sa sandaling magawa niya iyon ay nagulat siya dahil nagtuloy-tuloy pa rin ang mga nahating fireball patungo sa direksyon ng airship at habang nag-aalala siya kung ano ang maaaring mangyari sa kanyang mga kasamahan ay bigla namang sumabog ang maliliit na bowl ang apoy na iyon kaya habang nagugulat siya sa kanyang nakikita ay narinig niya na nagsalita si Elizabeth. Tinatanong siya kung bakit siya nagulat at kung iniisip ba niya na hindi niya magagawang pigilan ang maliliit na fireball na iyon, dahil siya ay walang iba kundi si Elizabeth ng Akalusha. Abangan ang susunod na kabanata.
Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section, malaking tulong na yun para ma-boost ang video, at kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami!